sa mga bagong programang aking nabanggit. Malinaw na hindi natin maabot ang ating vision kung hindi po sa tulong ng bawat isang Balanggenyo. Kaya naman, malugod kong binabalita sa inyong lahat na ang bagong tatag na University Town of the Peninsula Foundation sa pangunguna ni Chairman Jojo Disco ay nagsimula ng tumanggap ng 20 scholars noong June. Ang ating pong mga scholars ay may GPA or grade point average na 1.5. Sila ang kabilang sa pinakamahusay na high school graduates dito sa Balanga at proud tayong lahat sa kanila, lalo na bilang unang batch ng scholars ng U-Town 10. Kasalukuyang tinatrabaho ng mga miyembro ng foundation ang paglikom ng karagdagang pondo upang umabot ang endowment fund sa target na 500 million pesos sa 2018. Sigurado kong napakaraming mga scholars sa makikinabang mula sa tulong ng U-Town 10. Governance is a shared responsibility. Kaya naman ang ating ugnayang Balanggenyo o Multi-Sectoral Governance Coalition sa pangunguna ni Dr. Ariel Ilaya ay nagtatrabaho upang lalong maging matagumpay ang mga programa ng ating lungsod. Sa sarili nilang inisyatibo, sila ay nagsagawa ng pinakamalaking City Fun Run noong December 7 na dinaluhan ng 2,500 na katao. Pero ang lahat po yata ng miyembro ng MSGC ay hindi tumakbo. Busy mag-manage ng fun run. Hindi lang blockbuster ang nasabing fun run. Ito rin ay napakasaya at nakalikom ng higit 300,000 pesos bilang seed capital para po sa kanilang mga proyekto sa 2014. Dahil nais nating malaman ng lahat ang kahalagahan ng ating vision, ang pamalaang panglungsod sa tulong ng U-Town 10 ay gumawa ng isang musical telenovela, ang Balanga U-Town, sa tulong ni award-winning director Mike Sangejas. Ating na-premiere dito sa Center Plaza Mall, Balanga noong nakaraang December at sa Makati Greenbelt Court noong nakaraang February ang Balanga U-Town first episode. Ito ay naipalabas din sa mga paaralan. Nagkaroon po tayo ng school tour at sinamahan pa ng talakayan upang talagang maintindihan ng mga mag-aaral ang mga programa natin sa U-Town 2020 Vision. Excited na ang lahat sapagkat sa January, tama ba direct? Sa January lalabas na ang second episode na siguradong muling magpapatawa, magpapaiyak, magpapaindak sa lahat ng manonood nito. Noong December 6, ang isang plano o drawing na matagal na nating pinapakita ay sa tulong ng lahat naging isang realidad. Ang Christmas lighting ng Plaza Mayor, ang blessing ng City Library at 48 Jet Interactive Fountain ay nagsilbing simbolo ng ating determinasyon sa patuloy na paglalakbay patungo sa Balanga 2020 University Town. Kung ating maalala, ang redevelopment ng Plaza Mayor ay nagsimula noong 2009. Isa-isa tayong naglagay ng bato upang mabuo ang ating liwasan. At nakasama natin ang mga negosyante, sila Consul Ed de Guzman, Mr. Eusebio Aquino, Mr. Jerry Acusar, former Senator Manny Villar, na nakita ang kagandahan at economic feasibility ng ating plano, kaya't namuhunan ng halos 400 million pesos para makibahagi sa isang public-private partnership. 4 years after we are standing here at our Plaza Mayor, reaping the benefits of our partnership, a win-win solution to implement the development plans of the city has been accomplished. Sino po mag-aakala ng ating ginawang drawing noong 2009 ay mapapagawa at tatayo sa pamagitan ng pribadong sektor na walang halos gastos ang ating pamahalaan. Sa katunayan, pati po ang interactive fountain at LED light na attraction ngayon sa ating plaza ay mula sa mga kaibigan nating negosyante. Itong PPP win-win formula ang gagamitin natin sa iba pang malalaking proyekto sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at turismo. Very strategic ang location ng ating City Library, kaya inaasahan natin malaki ang may tutulong sa mga mag-aaral sa pagsasaliksik
at paggawa ng kanilang mga assignments. Bukod sa mga libro, meron din 20 laptop computers with fast internet at lounge area sa roof deck ng ating library. Nandun po yung roof deck sa taas ng ating City Hall. At tulad ng ating nasaksihan noong September, ang PPP din ang siyang magbabago at magpapaganda ng ating transport terminal. Okay, ano namin, sir? Go, ito na po ang revised work plan. At sisimula na ang construction sa January. Tinawag ko na yun eh. Sir, kaya mo yan? Nasa 320 million pesos ang investment ng LKY Development Corporation para sa integration ng terminal, commercial, hotel, and convention center. Kaya ang floor area ng pasilidad ay aabot ng 32,590 square meters. So yung nakikita po natin terminal ngayon, yun po ay 1/4 lamang ng ipapagawa kong dagdag na pasilidad. Sana siguro. At sa ating patuloy na pagdarasal at pagsusumikap ay sana maging paraan din upang ma-redevelop ang People Center sa isang kompleto at modernong sports complex. Ayon sa mga eksperto, pwedeng magkaroon ng expansion sa kaliwa, sa kanan, sa likod ng People Center, siyempre kung papayag si Governor Abet, at aabot sa 7,000 square meters ang total floor area upang malagyan ng sports facilities tulad ng tennis, badminton, indoor track athletics, swimming pool, martial arts, ballet, at iba pa, na mahalaga sa overall development ng ating mga kabataan. Para talagang maging maayos ang ating mga development, pinatapos na ng Bataan Chapter, United Architects of the Philippines, ang ating streetscape design. Nandito po si Architect Lamira na tumututok sa ating pong streetscape design na magbibigay ng rekomendasyon sa maaring gamiting material, disenyo, landscape, kulay at tema ng ating mga daan at sidewalk. Ang ganitong patakaran ang dahilan kung bakit napakaganda ng Paris, Barcelona at London. Ang lahat ay merong sinusundan development guidelines. Dito din nakasaad ang mga patakaran sa public transportation, pedestrianization at paglalagay ng open spaces tulad ng ating ginawang paglipat ng daan, yung bahagi ng JP Rizal sa Galleria Bypass Road upang lumuwang, gumanda at maging safe and secure ang ating Plaza Mayor. Naging matagumpay din ang ating sinubukan na common tricycle terminal sa dating Bataan Transit Motor Pool. Nasa 209,588 ang gumagamit po ngayon ng ang naibigay na coupon sa iba't iba pong tricycle na gumagamit ng ating terminal. Yan po ay mula lamang sa June hanggang December 2013. At mula ho sa terminal na ito, ang mga tricycle ay dinidispatch sa 7 take-up points sa Recar, Galleria, Ocampos, sa WeCare, Center Plaza Mall, Vercons at BCC para mas convenient, mas safe dahil may sistema, bawas sa traffic at konsumo ng gasolina dahil hindi na paikot-ikot ang ating mga driver. May plano na rin tayo expand itong sistema para mas lalo makatulong sa ating tricycle drivers at commuters. Kapag ang Streetscape Design Ordinance ay ma-approve at maipasa ng ating sangguniang panglungsod sa 2014, tingin ko tayong unang lungsod sa Pilipinas na magkakaroon ng ganitong polisiya. Kung paano nasundan ang design guidelines dito sa Plaza Mayor ay magagawa na din natin sa buong lungsod. Sigurado, lalo tayong makakaakit ng mga investors. Habang nagkakaroon ng kaunlaran, bumibigat din ang katungkulan ng PNP, ng Public Safety Office at ng ating mga barangay tanod sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan. Ito po ang 2013 Peace and Order Report galing po sa Philippine National Police. Actually, kung titignan niyo po, bumaba ang crime volume mula 184 noong 2012, ngayon po ay nasa 145. At gumanda din ang ating crime solution efficiency mula 31%, ngayon po nasa 66%.
Ayon naman sa Public Safety Office, ang vehicular accidents ay umabot sa 391 ngayong taon 2013, kaya dapat po maging maingat sa daan ang lahat ng ating mga drivers. Malaki ang naitulong ng mga CCTV na monitored ng Public Safety Office Command Center sa mga nasabing accomplishments. Dahil po epektibo ang ating CCTV, magkakaroon tayo ngayon ng 3-year expansion program kung saan naglaan po ng 6.5 million kada taon ang ating pamalampang lungsod para ma-improve at madagdagan ang mga CCTV sa iba't ibang lugar sa Balanga. Nakamit din ng Barangay Tuyo ang Hall of Fame sa Lupon Tagapamayapa noong 2012. Palakpakan po natin ang Barangay Tuyo. At magandang balita po, mukhang di pa makukuha ng ibang lungsod ang award na ito mula sa atin, sapagkat ang balita ko from a very reliable source, ang Barangay Kataning naman ang 2013 National Champion. Ang Barangay Tortugas ay nakakuha din ng First Place PNP National Award sa Barangay Peacekeeping Action Team, at nadagdagan pa ito ng Itbulaga Barangay Bayanihan Award kung saan sila po ay tumanggap ng mga premyo pagdating sa disaster preparedness. Naging matagumpay ang ating mga super tanod o Balanga Public Safety Coordinators. Ang bawat isa sa kanila naka-assign sa barangay ay naging point person sa komunikasyon, pag-uulat at pagpapatibay ng seguridad sa pamayanan. Ngunit kung mahusay ang ating mga kawani sa kapayapaan, patuloy pa din nag-iisip ng mga bagong estilo sa panggugulo ang mga pasaway at kriminal. Kaya merong proposal ang ating Public Safety Office. Ito po ang pagtatatag ng COBI Patroller. Ito ay isang community-based peace and order force na maaaring magmasid at magpadala ng litrato ng mga taong di sumusunod sa batas. Halimbawa ito ng contactless apprehension na mabisa lalo na sa mga patuloy nagtatapon ng basura sa daan at ilog, naninigarilyo sa pampublikong lugar, di sumusunod sa batas trapiko at nakikipag-away sa kapwa. Ang ganitong sistema ay maaari ding makapagpigil o makatulong sa investigasyon ng mga matinding krimen tulad ng pagnakaw, paghahasa at pagpatay. Paano ka pwedeng maging I-Patroller volunteer? Sino po sa inyo gusto maging I-Patroller volunteer? Kailangan lang i-register sa COBI Patroller website ang inyong cellphone o email address upang mabigyan ng user account na kanyang magagamit sa pag-upload ng mga caught in the act na larawan at video upang ma-verify ng ating intelligence at investigation team. Ang mga volunteers ay ligtas sa kapahamakan sapagkat pwede pong anonymous ang kanilang identity. Ito ay paraan para ma-involve ang lahat sa pananatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating lungsod. Lalo na marami sa atin ay may cellphone na magagamit sa pag-upload ng mga nasabing larawan at video. Patuloy ang pagdayo ng mga turista sa Balanga. Umabot po sa 214,999 ang tourist arrivals ngayong 2013. Kumpara sa 87,310 lamang noong 2012. So ito po ay all-time high muli sa tourist arrivals dito po sa ating lungsod. Ang ating Ibong Dayo Festival ay kinilala bilang Best Festival sa Environment category at runner-up sa overall Pearl Award ng ATO DOT or Department of Tourism. Tunay na deserving ang Ibong Dayo Festival sapagkat napakaraming mga mag-aaral ang natututo tungkol sa kalikasan at katangian ng Ibong Dayo. Naging guest of honor natin si former Senator Nicky Costeten at marami siyang ibinahagi sa atin para lalo pang palakasin ang ating festival. Alam ba ninyo na umabot sa 25,935 ang mga ibon sa atin ayon sa ginawang Asian Waterbird Census noong Pebrero?
Angat ang ating festival dahil bukod sa pag-akit ng turista, ay napapanatili at napopromote natin ang kalikasan sa Balanga Wetland and Nature Park. Marami na din ang nagpupunta sa Tanato River Park dahil sa kakaibang karanasan sa ilog na may kasamang outdoor adventure tulad ng rappelling at hiking. Attraction na din ngayon ang Upper Tuyo Farms at ang dangkol na kinagigiliwan ng mga turista dahil sa kakaibang kagandahan. Ang Tuyo at Banga Festival ay ating yearly summer hit dahil sa makulay at masasayang events tulad ng tuyo laying, mutya ng balanga at street dancing competition. This year, double champion ang Eastwoods College sapagkat sila ay nakakuha ng first place hindi lamang sa ating kompetisyon kundi pati sa Pawikan Festival na ginanap noong December 1. Huwag po kayo mag-alala, panguling paragraph na lamang. Ang Balanga Public Market ay isa pang must-see dahil ito ay isa sa pinakamaganda, pinakamalinis, pinakamaayos at syempre pinakakompletong bilihan ng iba't ibang produktong lokal. Lalo sumigla ang ating palengke nang nagbukas ang 2013 Night Market noong October 30. Gabi-gabi, kagsaan ng mga tao upang mamasyal at mamili ng mga pangregalo sa Pasko. Tulad ng naging karanasan natin ngayong 2013, merong mabibigat na problema at pagsubok. Ang naranasan nating kalamidad, mga problema sa kalikasan, kapayapaan at kaayusan. Ngunit nasa atin kung paano ito haharapin at paghahandaan. Ang pangarap ay hindi naaabot ng walang sakripisyo, determinasyon at pagsisikap. Ang ating natamong mga munting tagumpay ngayong 2013 sa 13th anniversary ng City of Balanga ay handog ng lahat ng ating kawani. Pwede po tumayo ang lahat ng ating mga kawani. Ito ang lahat ng ating mga kawani. Ito po ay handog namin sa inyo, aming mga pinakamamahal na mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang Balanggen.